paano ko po sana mag-file ng annulment? Naku po, sa asawa ko, 3 years na po kaming kasal. Ngayon, nalaman ko po na hindi pala nakarehistro sa Philippine Statistics Authority ang kasal namin. Invalid po yon? Ayan, tanong, invalid po ba yon? At makakatulong po kaya iyon para mapawalang bisa ang kasal namin? Medi, eto, sasagutin niya ni Attorney Noliver. Attorney, please go ahead and thank you. Okay, Medi, yung kasal po ninyo na hindi na iparegister sa PSA ay valid po. No, hindi po requirement na para maging valid ang isang kasal ay kailangan nakaregister. The mere fact na nag-exist yung marriage at presumably na-meet naman yung essential tsaka formal requisites ay valid po yung marriage. Ang kailangan lang pong gawin sa mga ganyang hindi na iparegister ay ipa-late register po sa PSA through yung sa LCR. So wala pong bearing yon yung hindi pagkaka-register ng inyong marriage sa plano mo na mag-file ng annulment or nullity of marriage. Kailangan meron po kayong ground para i-file yung kaso. So sa case po na yan, nagkakaroon po ng invalidity or pagiging void ng marriage kung hindi po na-meet yung essential tsaka formal requisites. Pag sinabi po natin na essential requisites, yun po yung legal capacity noong contracting parties, meaning sila po ba ay of legal age, tapos sila po ba ay isang babae at isang lalaki, and then yung consent po, so voluntaryo ba silang nagpakasal. So yun lang naman po yung essential requisites. Pag formal naman, meron bang authority yung solemnizing officer? Baka naman wala siyang lisensya para magkasal. Number 2, meron ba silang valid na marriage license? And number 3, valid ba yung kanilang marriage ceremony? Meaning, nagpalitan sila ng vows sa harap ng solemnizing officer at may mga witnesses sila. So, doon lang umiikot yung grounds kung valid ba or invalid yung marriage. Kung may absent na isa or dalawa or higit pa doon sa essential tsaka formal requisites, dun siya magkakaroon ng ground para ipaanal yung kasal. Pero kung wala, so kailangan po niya maghanap ng ibang ground. O pwede po yung mga psychological incapacity na tinatawag. So yun po, sa ngayon, wala pong bearing kung hindi po na iparegister yung kanyang kasal. Ayun naman pala, Attorney Dot. Hindi raw Yes. nangangahulugan na hindi rehistrado, hindi balido. Ayan. Pag na-meet mo yung essential and formal requisite, ayan ang sinasabi ni attorney. May lisensya ba yung nagkasal? May marriage contract ba? May marriage license ba? Valid ba yung seremonya? May mga witnesses ba? Mga tipong ganon. Attorney Dot, ikaw naman, ano ang gusto niyong sabihin, Attorney Dot? Yes, Miss Annie, parang nabitin lang ako kasi hindi niya minention kung bakit gusto na niyang makipaghiwalay, di ba? Gusto na niyang magkaroon, di ba? Hindi na Oo nga. reason, bakit? Ayan. Di ba? Hindi. Kasi kung kunwari may kalaguyo yung asawa niya, kung kunwari may asawa ng iba bago siya pinakasalan, meaning to say bigamous marriage, baka yun kasi yung reason kung bakit hindi naka-register, di ba? O kaya, gusto kong Attorney malaman. Dot, Oo. o kaya, yung lalaki, wala naman intensyon, kaya lang nasubo na siya kasi natakot, di ba? Oo. Parang niloko lang niya yung babae, kunwari magpapakasal tayo, pero ang totoo niyan, wala naman intensyon na iparehistro. Pero lumalabas pa yung attorney na kahit hindi pala nirehistro, hindi pwedeng sabihin na invalido yan. So, Attorney Dot, Oo. shotgun marriage Tama ba si yun? attorney. Okay. Oo. Hindi, tama si attorney kasi kung talagang lahat ng requisites ay present, yun nga, yung marriage license, yung authority ng solemnizing officer, nasa edad naman sila, kahit na hindi po yan na-register, kasal po kayo, unfortunately. Ayun. Unless nga, sabi ko, kung merong ibang asawa at kasal sa iba, yung lalaki. Yun, bigamous marriage na yun. Ibig sabihin, null and void, hindi valid yung marriage nila. Ngayon, so iniisip kasi niya, gusto kong magpa-anal, wala naman pala, hindi pala nakaregister. Pwede na po ba yun? Hindi.
kasal pa rin po kayo. Ayun. Kung gusto po ninyong magpa-anal, ay kailangan makahanap kayo nung Ng ibang rason. reason, yung reason na tanggap sa batas natin para maanal ang marriage po ninyo. Of course, you Ayan. consult a family lawyer para po mas makuha po ninyo yung tamang sagot or complete na sagot. Thank you Sani? so much. Yan po ang sagot ng dalawa abogado natin, Attorney Noliver and Attorney Dot Gancayco. Maraming salamat. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.